Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na alam ko po kanina pa tayo nananabik na makapakinig ng salita ng Diyos dahil alam natin ang dala ng mabuting balita ay pagpapala. At sa umaga pong ito, yung pagpapalang nais ibuhos ng Diyos sa atin ay isang pagpapalang walang kalakip na kabalisahan. Amen. Yan po ang uri ng pagpapala na ino-offer lagi ng Panginoon sa atin tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya patuloy po tayong maging attentive sa pakikinig kasi the Holy Spirit, nariyan ng patnubay ng Espiritu Santo ang sabi ng salita ng Diyos upang ipaalala sa inyo ang lahat ng itinuro, ang lahat ng sinabi ko sa inyo, ang lahat ng aral na nakuha nyo at natutunan nyo sa akin. Yan po ang main purpose. Kaya siya tinawag na patnubay. Amen? Kaya pag dumarating tayo sa pagsubok, dumarating tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon or nangangailangan tayo ng pag-asa, ang Espiritu Santo ang nagpapaalala sa atin kung paano tayo lalaban at kung paano tayo magtatagumpay. Subalit, sabi nga, paano ipapaalala ng Espiritu Santo sa atin ang isang bagay na hindi naman natin narinig or naunawaan? Amen? Ibig sabihin, paanong ipaalala sa iyo ng Holy Spirit yung isang pangako ng Diyos kung hindi naman natin ito pinakinggan ng maayos. Kaya yung pakikinig, sabi nga nung topic ni Sister Marisa, very important that we have a yearning heart. Napakahalaga na kagaya ni Marta, tayo ay masipag at masigasig sa salita sa paglilingkod sa Diyos. Masigasig sa pagtataguyod ng ating pamilya. Pero ang sabi ng Panginoon, yes, kahit mahalaga ang mga bagay na yan, pero ano ang mas mahalaga na siyang pinili ni Maria? Ang maupo sa paanan ng Panginoon. Ang makinig. Amen? Kaya ngayong umagang ito, mauupo tayo sa paanan ni Jesus. Amen? Makikinig ng mga salita ng Diyos. Hindi immaterial kung sino ang nangangaral. Amen? Ang importante, ang ipinangangaral, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin si Jesus Christ. Kasi hindi lang po ako ang preacher nyo ngayong umaga, meron din pong magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos later on. So, hindi pangalawa, pang-pito na to, pang-pito na sa series natin na Pursuing the Relational Heart of Jesus. At sabi nga, bilang mga tapat na lingkod ni Kristo, tayo ay mga buhay na patotoo. Buhay na patotoo para kanino? Buhay na patotoo para sa mga tao na nais nating makasumpong ng buhay para sa Panginoon. Pero ito, natatandaan nyo ba yung 3 non-negotiable component of discipleship? If we want to disciple someone, may 3 mahalagang bagay na non-negotiable. Dapat biblical. Amen? Pag hindi biblical yan, sa sabi sa atin nung topic natin last time sa siguro mga 4 weeks ago sa midweek, ano sabi ni Gamaliel? Pag iyan ay hindi biblical, pag iyan ay hindi sa Diyos, maglalaho yan. Amen? Kaya dito dumarating minsan na may numbers, pero walang quality yung buhay. O kaya naman, naaakit natin sa umpisa pero hindi nagtatagal. Kasi hindi founded on biblical foundation. So, ibig sabihin, hindi siya na-root kay Jesus Christ. Aside from being biblical, so non-negotiable yon. Kailangan pag nagdi-disciple tayo, the center is Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Hindi ko alam kung napanood nyo na yung mga reels, yung Bible or yung magsasabi ng quotes. Tapos papahulaan kung biblical or ano yung isa? Cup, di ba? Kasi ang daming mga quotable quotes, ang daming mga naririnig natin na mga payo pero pag tinignan natin, hindi siya biblical. Magandang pakinggan, pero hindi po siya magdudulot ng magandang buhay sa ating kapwa. So very important when we counsel, when we disciple, biblical. Aside from being biblical, kailangan we are relational. And that's the purpose bakit tayo may serye na Pursuing the Relational Heart of Jesus. Hindi po tayo magiging epektibong buhay na patotoo sa mga taong hindi naman tayo kilala ng gusto. Mas maganda kung nandun yung relationship, nandun yung hindi lang very parang aloof or parang ang layo-layo natin, gayahin natin ang Diyos. Di ba? Ibinaba niya ang kanyang sarili. Kasi pwede naman na in a snap of a finger. Di ba? Salita nga lang let there be light. Di ba? Nung lalangin ng daigdig, for 5 days and 6 days ang tao, di ba? O doon tayo sa 5 days, salita lang ang ginamit ng Diyos eh. Amen? Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Kung ang purpose lang niya is to become sovereign. Pero God wants to build a relationship with us. At iyon ipinakita ng Diyos sa atin nung lalangin tayo ng Diyos. Di ba? Hindi lang niya sinabi magkaroon ng tao. Hindi. Nag-effort ang Diyos. Di ba? Kumuha siya ng putik. Tama ba? At hindi lang basta kumuha, hiningahan niya ito. So nung lalangin tayo ng Diyos, hindi lang tayo nilalang sa salita. Bit-bit natin ang buhay na nagmumula mismo sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Jesus Christ. Kaya nga sabi sa awit, we are fearfully and wonderfully made. Ano ibig sabihin ng fearfully? Maingat na maingat tayong ginawa ng Diyos para walang magpagkakamali. Kaya wala pong aksidente sa atin dito. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi natapos doon. Amen? Bumaba si Jesus Christ. Tama ba? Para lalong ilapit ang kanyang sarili sa atin. Yun ang ibig sabihin ng relational heart. Hindi natapos doon. Ang Diyos, hindi na natiling Diyos lamang sa ating buhay. Ano sabi sa salita ng Diyos? Ipinagkaloob niya sa atin ang espiritu ng kanyang anak para nang sa gayon, hindi espiritu ng takot, kundi espiritu ng pagkupkop, espiritu ng pagiging anak ang mapa sa atin. At ano daw ang gusto ng Diyos na tawag natin sa Kanya? Ama, Ama ko. Abba, Father. Kaya nga, anong uri ng panalangin ang itinuro sa atin ng Diyos? Hindi anong uri ng panalangin. Paano daw tayo mananalangin? Alam niyo ba mga pinaka-importanting laman ng Ama namin? Hindi yung bigyan niyo po kami ng kakanin. Hindi yung ipahinto, iadya niyo kami sa tukso at ipahinto, tama ba? Huwag niyong ipahintulot na sa tukso at iadya niyo kami sa lahat ng masama. Hindi yun ang pinakamahalagang part ng Ama namin. Hindi rin yung sumasalangit ka, sambahin, bagamat mahalaga yon. That whenever we pray, dapat nandun yung pagkilala natin sa sovereign ng Panginoon at nandoon yung pagpapasakop natin na anuman ang kahilingan mo sa panalangin at the end of the day, mangyari nawa sa lupa ang iyong kaharian sa langit. Nakita niyo yun? Umpisa pa lang nung panalangin, nandun na yung pagsusuko. Di ba? Bago ka humingi ng anuman, isuko mo muna sa Diyos.
Pero hindi po iyon ang pinakamahalagang part ng Ama namin. Ang pinakamahalagang part ng Ama namin ay nandoon sa unang dalawang salita. Ama namin. Amen. Na tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi minsan, di ba, pag magpe-pray tayo, punong-puno tayo ng doubt. Makikinggan kaya ako ng Diyos, ang dami kong kasalanan. Nandun pa sa last part yun, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Sa last part pa yun, nauna pa yung paghingi. Nakinggan kaya ako? Hindi pa ako nakakahingi ng tawad. Di ba? O kaya naman, ito kayang ihingin ko sa Diyos, sobra-sobra. Baka lumalabis na ako. Baka napapagod na siyang makinig sa akin. Yun ang laman ng isip natin. Kaya minsan, nagda-doubt tayo mag-pray O kaya naman, failure na naman ako. Hingi na naman ako ng tawad. Paulit-ulit na lang. Baka hindi na ako patawarin ng Diyos. Yun ang laman ng isip natin pag nagpe-pray tayo. Kaya ano nangyayari? Nahihirapan tayong mag-pray. At minsan, we resort not to pray. Pero hindi po iyon ang dapat na laman ng isip at puso natin pag nananalangin. Dapat ang laman ng isip at puso natin, Ama namin, na ako'y anak na lubos na minamahal ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di ba? Yun dapat ang laman ng isip natin. Anak tayo ng Diyos. And that is why pursuing a relational heart, nandun din dapat tayo. Bilang mga anak ng Diyos, we want to develop a heart that is relational. A heart na may puso para sa ibang tao. Amen. Palakpakan po natin si Jesus Christ. Kaya yung pagdi-disciple, kaya nga diba sa discipleship, hindi pwedeng puro Bible study lang. Bagamat biblical is non-negotiable, pero as important as being biblical is to be relational. You need to build relationship with your members, with the people surrounding you. Gusto mong i-share si Jesus sa katrabaho mo? Build relationship. Boss ka, gusto mong i-share si Jesus sa mga subordinate mo, hindi kailangan manatiling boss lang ang tingin nila sa'yo. You need to build relationship. You need to pursue a relational heart. And sabi nga, yung pangatlong non-negotiable, missional. Dapat nandun lagi yung isip natin, nagmi-mission tayo. We have a calling. Kasi baka minsan naman nagba-Bible study nga tayo, tapos after the preaching, okay na. Without a goal. O kaya naman, kumakain naman kami sa labas, nagbabanding naman kami, nagmomoling naman kami ng mga members ko, okay na yun, no? Dapat, every biblical teaching and every relationship that you are building should have a goal, should have a mission. And what is the mission? To preach the gospel and make disciples. Not make friends. Kaya non-negotiable yung tatlo na yon. Kailangan nandun yung mission mo. Hindi dapat natatapos na okay na to. Amen. Dapat may buhay na nababago. May taong nagsusuko ng buhay sa Diyos. At may mananampalataya na nais ding maglingkod sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Jesus Christ. So, bilang pangpito po, our topic is about being gentle and heart that is restoring. Kasi ito po ay makikita ninyo ay puso ng ating Panginoon for 3 years na siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa. So, simulan ko lang po yung ating pag-aaral sa isang katanungan. Kung may isang kapatid tayo ngayon, wag na muna nating palawakin, na nagkasala ng malaki ngayong linggo, let us reflect.
saan kaya siya unang tatakbo? Sa lingkod kaya? Maghahanap kaya siya ng kapatid na makauunawa sa kanya? Mapagsasabihan niya ng mabigat na pagsubok o kasalanan na kanyang pinagdaraanan? Dahil naniniwala siya na ito ay founded on truth, on grace, and restoration? O baka matatakot siya? Hindi na lang siya magkikwento. Kikimkimi na lang niya dahil natatakot siyang mahusgahan. Sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, napakarami ding tao na may mabigat na kasalanan. Pero, ang maganda po dito sa panahon ng ating Panginoon, kung mapapansin ninyo, hindi po sila lumalayo sa Panginoon. Amen? Sila po ay lumalapit kay Jesus Christ. Pero sa tingin nyo, ano yung dahilan? Dahil ba nangungonsinti ang Panginoon sa kasalanan? Diba, he even, diba si Jesus Christ, sa sobrang welcoming ng presence ni Jesus Christ, diba, he was even accused of, friend of sinners. Hinuhusgahan siya ng mga Pariseyo kasi nakikisalamuha siya at kumakain kasama ang mga makasalanan. Naalala ko minsan, may kapatid tayo, narinig daw niya ang sabi, diyan naman sa lingkod yung kakilala ko uma-attend dyan pero naninigarilyo pa rin hanggang ngayon. So sabi ko, nakakalungkot. Pero at the same time, nandun yung pag-asa na at least sa lingkod, hindi natatakot ang taong lumapit sa Diyos. Di ba? Di ba? The same accusation received by Jesus. Yan namang si Jesus, ang mga kasama niya mga makasalanan. Tama ba? So, yes, nakakalungkot. Baka kasi matagal na yon, pero hanggang ngayon, hindi nababago yung buhay. Pero still, hindi natin sila itataboy sa lingkod. Amen? Hanggang baguhin sila ng Diyos. Ganun po datang attitude natin. Itutuwid, hindi natin kukonsintihin yung maling gawi. Pero kagaya ni Jesus Christ, hindi natin sila itataboy. Kung kailangang tiyagain, sabi nga ni Brother Tony, kung kailangan tutorial approach. Naalala niyo yung pag nagsiseminar tayo dati, meron pa kayong handout. Di ba? Tapos, babaan nyo yung paraan ng pagtuturo nyo, Brother Alex. Ayun tuloy, kabababa ako ng pagtuturo, na-OOT tuloy ako. Joke lang po, So, kasi yun ang purpose ng Bible. Di ba? Parang ang pangit naman, nai-intimidate silang pumasok sa lingkod kasi, yung mga ma-attend dyan, mga masyadong malilinis. Di ba? Naku, baka masunog ako dyan. Matakot kayo pag ano na sinabi ng tao. Pag ini-invite nyo sa lingkod, baka masunog. Alam nyo kung bakit? Kasi baka ang attitude na nakikita sa inyo, whenever you relate to them, is sinusunog nyo sila. The holier than thou attitude. So si Jesus, makikita nyo, Si Jesus po, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng katotohanan, kaya ang mga tao automatic talagang lumalapit sila kasi alam nila si Jesus ay may pusong mapagpanumbalik. At yan din po ang nais ng Diyos sa ating church. Amen. Sabi nga ng topic ni Brother Bobby dati, lumang-lumang topic na to, a home for sinners. Naalala niyo yun? Or a hospital, di ba? Di ba? Ganun dapat tayo. Dapat bilang church, pag may kapatid tayong lumayo, pag may kapatid tayong nakagawa ng isang mabigat na kasalanan, kailangan
buong-buo yung kanilang pag-asa na hindi sila itataboy, hindi sila huhusgahan, hindi sila ilulubog sa kinatatayuan nila, no? Amen. Siguro naalala nyo na yung dati kong kwento tungkol dyan, ano? Yung asawang busy sa buhay, di ba? Ini-invite ng asawa, sa bahay pa lang, dakdak na ng dakdak. Yan, kaya hindi ka nababago, ganyan. So para tumigil na sa pagdakdak yung asawa, sige na, sasama na ako sa church. Amen. Pagpasok sa church, hindi napatay yung cellphone, tumugnog. Tinginan yung mga kasamahan sa simbahan. Di ba? Ang daming bulong. Di ba? Ano naman, nakakainis naman. Ganyan. Alala, seryoso. Inabala pa kami, ganyan. Alam nyo, the following week, hindi na siya sumattend ulit sa church. At sa sobrang stress niya, alam nyo, nagpunta siya sa bar. Ay, sa bar. Tuwan-tuwa siya. Kasi nung natapon niya yung alak, pinunasan pa. Di ba? Pinaghainan pa ng bago. Simula nun, hindi na siya tumigil na pumunta sa bar. He was welcome. He was not judged. He was understood. Buti pa yung sanlibutan, may restoring heart. Yung mga bumabait, kayang-kaya nilang i-restore sa pagkakasala. Amen? So, kailangan labanan natin yung gano'n, ano? We need to be understanding. We need to develop, sabi nga, compassionate heart. At kailangan, kagaya ni Jesus Christ. Kasi mga kapatid, Jesus desires His church to become a safe place. Yan ang gusto ng Diyos para sa ating community. Hindi lang para sa lingkod, kundi sa bawat isa sa atin na sabi, pag sinabing church, it was not a place. Pag sinabing church, it is us. Ako yung church. I'm part of the church. Hindi po ang church nasa San Agustin. Amen. Ang church, kung nasaan ang mga anak ng Diyos. So may church ba sa bahay? May church ba sa bahay? Amen. Kasi nandun ka eh. May church ba sa trabaho? Amen. Kasi nandun ka. Tama ba? May church ba sa palengke? Amen. May church ba sa jeep? Amen. Ako, nasakay na ako sa tricycle ni Brother Crisostomo. Talagang mararamdaman mo at mafe-feel mo ang lingkod. Kasi kahit sa kalumingon, puro Bible verse, yung schedule ng church, nandoon din. Nakakatuwa, ano? Amen. Nagwi-witness siya. Kasi ang church, nasa lahat ng lugar. Kasi si Jesus, ang sabi niya, saan man may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. So, kailangan bilang bahagi ng church, ang gusto ni Jesus Christ, we are safe place. Sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, na kung saan broken people are lovingly restored. Yung mga taong wasak, hindi winawasak palalo, no? Not shamefully rejected, hinihiya, hinuhusgahan, minamaliit, di ba? Pinandidirian, hindi po ganoon. Ang gusto ng Panginoon will lovingly restore them kasi ang katotohanan, siya ang unang nag-restore sa atin sa pamamagitan ng grace. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So iyan ang uri ng mananampalataya, ang goal ng Panginoon. That we become a safe place for everyone. Mga kapatid, sabi nga, sa madalas na pagkakataon, ang tao, sa kagustuhang maging tama, nakakailimutang maging
mabuti. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi lahat ng tama mabuti. Pero ako naniniwala sa biyaya ng Diyos at sa patnubay ng Espiritu Santo, pag pinili nating maging mabuti, tama tayo. Amen? Kasi pag mabuti tayo na ilalapit natin ang tao sa Diyos at yung mga kakulangan natin at kamalian natin, ang Diyos ang tutulong sa atin para iyon ay maipaunawa natin sa iba. Diba? Kailangan we build bridges. Yun dapat tayo, Kaya naman, our topic will discuss the following. Ano ba yung pinupursue ng isang mananampalataya? And Jesus is inviting us to become a gentle. Diba? Restorers. Kaya magkapatid to eh. Napakahirap maging restorer, mga kapatid, pag hindi ka gentle. And a church with a gentle and restoring heart of Jesus becomes a safe place. Tanungin ko po kayo, this is a personal question, hindi nyo kailangang sagutin. Pag may nakita kayong kapatid na nagkasala, when someone falls to sin, ano ba yung una nating ginagawa? Nag-iimbestiga ba tayo? Pupunta ka saan ba yon? Sa profile. Tapos titignan mo. Di ba? Nag-iimbestiga ka ba? O chumichika? Uy, tignan mo, ganito, ganyan, ganire. O kaya naman, sasabihin, sinabi ko na eh. Ganyan talaga yan eh. Sabi na, masama ugali niyan eh. O kaya naman, kumakampi ka sa isang part, di ba? Nakakaawa naman si ano. Or, para wala na lang problema, bahala sila sa buhay nila. May kanya-kanya tayong problema. Sabi nga ng nanay ko, mas magandang, pag may away daw, mas magandang nanonood kesa nood. Di ba? Kaya, totoo naman eh. Minsan nga, yung iba umawat lang eh. Sila pa'y nasaksak. Sila pa'y napuruhan. Di ba? Sila pa yung nakulong. Kasi yung mga nauna, nagsitakbuhan, ikaw, umaawat ka, yakap-yakap mo pa inaawat mo. Ayan. Ikaw tuloy ang nadamay, Or, hopefully, tayo to, we move toward restoration. Or gumagawa ka ng paraan, nag-iisip ka ng paraan, nagdadasal ka sa Panginoon para magkaroon ka ng pangunawa, matulungan yung kapatid mo na nahulog sa pagkakasala, or magkaroon ka ng maliwanag na isip kung paano mo siya tutulungang makabangon. And that is our goal. Hopefully, wala tayo dito sa left side. Pero ako, hindi naman ako magmamalinis. Parang I've been all of this. Parang sino ba ang hindi na curious, kaya silip-silip, di ba? Di ba? Sino ba ang hindi chumismis? Ang mahalaga, nababawasan. Kung dati araw-araw, ngayon, every other day na lang. Di ba? Pero mga kapatid, yan po yung gustong maiwasan natin. Yan yung gustong matanggal sa atin ng Diyos. Kaya ang sabi ngayon ni Jesus Christ, let us all pursue a restoring heart. Amen. Sabi ko nga sa inyo, dapat pag may nakita kayong kapatid na nahulog sa pagkakasala, dalawa lang ang dapat makaalam nun. Initially. Even the Bible supports that. Even Jesus teach that. Dalawa lang ang dapat makaalam nun. Ang Diyos at yung kapatid mo mismo. You talk to Him
you talk to her, not to other people. Ang sabi sa Galatia 6:1-2, mga kapatid, kung may kapatid kayo na nagkasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang dapat magtuwid sa Kanya. Pero may caution. Ano sabi? Nang may kahinahunan. Yan po ang payo ni Pablo, no? Nakakatuwa to si Pablo parang bipolar, ano? Pero at least, nag-qualify siya at the end of his writings. Di ba? Bago niya tapusin yung Galatia, pinayuhan niya tayo at pati ang sarili niya. Tuwid daw natin yung ating kapatid ng may kahinahunan. Kasi alam niya paano niya sinimulan yung Galatia. Sumpain kayo. Di ba? Yung pisa sa Galatia. Kayong mga nagsimula sa Espiritu na ngayon, nagwawakas sa laman, sino man sa inyo ang mangaral ng iba sa mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo, pakasumpain. Pero dito nyo makikita na talagang pag sinabi nating restoring heart, we are not talking about nangungonsinti. Amen? Nandoon yung itinataguyod mo ang katotohanan, naninindigan ka sa tama, pero at the same time, your purpose is not to shame, but to restore. Bagamat sinimulan ni Pablo yung kanyang approach sa pagtataguyod ng katotohanan passionately, pero hindi natapos doon yung sulat niya. Ipinaunawa niya sa mga taga-Galatia na hindi kayo dapat magwakas sa laman. Sa matagal na panahon, para tayong timawa. Yun yung term, yun yung gusto niyang palabasin Hindi kayo kabilang sa sambayan ng Diyos. Namumulot kayo ng mumu. Di ba? Na lagi kayong para lagi kayong nasa sideline. Hindi kayo naging bida kahit kailan. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, ginawa kayong bida, ibinilang kayo sa sambahayan. Bakit ngayon gusto niyo na namang pumunta sa gilid? At magmukha na naman kayong hindi karapat-dapat kasi hindi kayo nagpapatuli, hindi kayo sumusunod sa kautusan. At naniniwala kayo sa mga taong yan. Actually, ang kinurse ni Paul, hindi naman yung mga tao yung mga nandaraya dun sa mga taga-Galatia. Pero at the end of the day, kaya niya nagawa yon. At talagang unti-unting naging mahinahon yung pagpapaliwanag niya. Di ba kayo mga anak na kayo ng Diyos? Di ba? Kasi nga, the purpose is restoration. Pero kung di man siya naging mahinahon, still, bago niya tinapos yung sulat niya, ang sabi niya, maging mahinahon tayo. Kasi at the end of the day, yun yung catalyst Doon makikita ng tao yung tunay na concern natin. When we are gentle. Kasi ano sabi ni Paul? Mag-ingat kayo kasi pag hindi kayo gentle, baka kayo naman ang matukso. Sa sobrang ganda ng story, di ba? Nakalimutan mo magdasal, nauna pang chumismis. Then nahulog ka sa tukso. Di ba? Sa sobrang linis ng tingin mo sa sarili mo, nauna ka pang humusga. Sabi tamad kasi talaga yan Di ba? Hindi mo naman alam yung buong istorya. So, nauna pang mahulog sa tukso. Ang sabi po, if we are really, di ba, filled, araw-araw mga kapatid, kaya ako natutuwa ako sa Facebook, natin ngayon, page Araw-araw ang reminder sa atin doon, a spirit-filled day. Or, tama ba? Araw-araw, dapat ganun tayo. Spirit-filled.
Pinapatnubayan ng Espiritu Santo para talagang na-embody sa buhay natin yung bunga nito. Amen? Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng isa't isa. Nang sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Jesus Christ. Again, ang tinutukoy ditong kautusan ni Jesus Christ, hindi yung 10 utos ha. Ang kautusan ni Kristo, isa na lang. Isang bagong utos. Amen? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magkampihan kayo. Malinis kayo. Di ba sabi? Di ba? Husga kayo. Hindi po ganon. Mag-ibigan kayo. Kaya nga iyan ang una natin topic sa pursuing a relational heart. Di ba? Yung topic ni Brother Alfred, loving heart. Pusong mapagmahal. Kasi dyan naka-anchor lahat Di ba? Galatia 5:6, dyan din sinulat ni Pablo. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mga kapatid, kahit gaano ka katama, tandaan nyo to mga kapatid, kahit gaano tayo katama, pag hindi driven by love, para ka lang, ano sabi? Batingaw na umaalingaw-ngaw. You are not restoring anyone. And you're not even glorifying Jesus. Kailangan, our purpose is always to restore. To restore. To restore. To love our neighbor. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi ko nga, nakwento ko na sa inyo, yung Galatia kasi, napasok sila ng legalism, pero ipinakita ni Pablo na yung buhay dapat natin, kailangan always spirit-filled. At hindi naman nagkulang ang Diyos dyan. Sa Galatia 5:22-23, ipinakita niya yung bunga. Again, hindi ito mga bunga. Isa lang po ang bunga ng Espiritu. Kung may bunga ng mangga, hindi pwedeng yung mangga mamunga ng marami. Amen? Dito, isa lang din yung bunga. Bunga ng Espiritu. Imagine niyo na lang yung ubas, di ba? Isang bungkos, pero ubas lahat yon. Di ba? Yan man ay love, yan man ay peace, yan man ay joy, yan man ay goodness, kindness, patience, gentleness, self-control, and faith. Pero isa lang yan. Bagamat hindi sabay-sabay, kasi gano'n naman talaga, hindi ba? Yung puno naman, pag namunga ba yan, sabay-sabay, hinog na. Hindi. Talagang may makukuha kang hinog. O yun, nakuha mo ba matamis? Ay, maasim pa. So, work out pa. Di ba? Pero, alam niyo po, at the end daw niyang lahat, kailangan, our goal is to love and restore. Kaya ka pinapatnubayan ng Espiritu Santo kasi gusto ng Diyos maging agent tayo of restoration sa ating kapwa. At yun na nga, isa doon, ang sabi, gagamitin mo yung gentleness. May purpose pala yung gentleness. Ang purpose ng gentleness is to use for restoration. Amen? Hindi, minsan kasi yung gentleness ng iba sa atin, sarcasm. Di ba? Hindi po ganon. Kailangan, ginagamit natin yung fruit of the Spirit na gentleness for us to restore. Kasi a true disciple pursues restoration, not condemnation. Kailangan mahalaga sa atin yan, Pag tayo mga alagad ni Kristo, ang goal dapat natin, sabi sa Galatia 6:1, is to restore our neighbor.
hindi husgahan, no? Kailangan daw sa lahat ng ginagawa natin, nasa Bible to, blessed are the peacemaker. Our goal is always to pursue reconciliation, not division. Hindi yung kakampi ka. Talaga namang may mga pagkakataon, siyempre, pag may nahuhulog sa kasalanan, merong biktima, may gumawa ng hindi tama. Pero bilang mga matured Christian, amen? Habang ipinakikita natin ang, ano tawag doon, habang ipinakikita natin yung concern natin doon sa biktima, we need also na bigyan natin ng atensyon din, yung ma-restore natin yung kapwa natin na maging maayos yung kaniyang pamumuhay Kristiyano. Tandaan nyo, blessed are the peacemaker. Nasa Bible yan. At ang peacemaker, ang sabi sa Bible, for they shall be called children of God. So, ang identity ng mga anak ng Diyos na pinagpala. Para masabing ang isang anak ng Diyos pinagpala, hindi dahil marami siyang pera, hindi dahil nabibili niya yung gusto niya, hindi dahil nakapagpapalit siya ng sasakyan kung kailangan niya gusto. Hindi yun ang palatandaan ng peacemaker. Ay ng children of God. Ang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos, they are peacemaker. They always want to pursue reconciliation. Pagkakasundo sa tahanan, pagkakasundo sa trabaho, pagkakasundo sa simbahan. Amen. And again, holiness, meaning set apart, hindi isolation na lalayuan mo yung mga taong, di ba? Yung iba kasi ganun eh. Sa sobrang linis ng tingin sa sarili, ang ganun ginagawa nila sa kanilang kapwa, nilalayuan nila. Tama ba? Kasi I am holy. Nung sabihin ba ng Diyos na I am holy, lumayo siya sa atin? O lalo siyang nagpumilit na mapalapit sa atin nang sa gayon, maging banal din tayo. Di ba ano sabi ng Diyos? Be holy, for I am holy. Kaya kayo magiging banal, kaya kayo mamumuhay sa kabanalan, kasi akong banal ay lumapit sa inyo at tinutulungan kayong mamuhay sa kabanalan. Amen? Yun ang ibig sabihin ng be holy, for I am holy. Hindi yung, ayusin mo muna yung buhay mo, magiging friends tayo. Tama ba? That's not the essence of holiness. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang tunay na disciple na may puso na kagaya ni Jesus Christ, hindi po ang goal nila is to condemn, to divide, to make factions, and to isolate themselves. Their heart is about restoration, reconciliation, and holiness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di ba? Pag ikaw po ay tunay na alagad ng Diyos, hindi mo tinatanong paano ko ba i-expose yung taong ito. Ang tinatanong dapat natin at ang goal natin is paano ko ba matutulungan ang kapatid kong ito na bumalik kay Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kung paano po tayo magre-restore using a gentle heart, tinatawagan ko po si Sister Chariz Erica Junicio to discuss how Jesus invites us to become a gentle restorer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, nasimulan na po kasi kanina yung tungkol po sa pagiging gentle. Ngayon po, mas palalalimin pa po natin yung
ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging gentle ni Jesus sa atin? So, ano ang gentle heart ni Jesus? Ang gentle o maamo ay ang pagiging marahan, malumanay. Pero, pagiging marahan or malumanay at saka mahinahon na pakikitungo sa iba. Sa totoo lang po, yung pagiging gentle is mahirap po siya. Kasi 'di ba, tayo bilang tao, kapag may nakakasakit sa atin or kapag halimbawa, alam natin na nasa tama tayo, tapos may kumukontra sa atin, ang natural response po natin is yung labanan sila, yung magalit tayo or gumanti tayo sa kanila. No, pero nung wala pa tayo kay Jesus. Kasi parang dati ang fulfilling kapag ka nakakaganti tayo pero hindi yun yung tinuturo ni Lord sa atin. Minsan na-relate din po yung gentleness sa pagiging mahina daw po. Kasi kapag gentle ka, ibig sabihin, yun nga, marahan ka. So parang, ayun po, sinasabi na, pagiging mahina daw po yun. Pero hindi yun yung ibig sabihin ng gentleness according to Jesus. Yan. Nakalagay po sa Mateo 11:29, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at mababang loob. At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So dito, inintroduce ni Jesus yung sarili niya bilang maamo at mababang loob. Hindi niya sinabi na sundin niyo ako kasi makapangyarihan ako. Sundin niyo ako kasi ako yung nakakataas sa lahat. Ang sinabi niya is sundin niyo ako dahil ako ay maamo at may mababang loob. Yung pagiging maamo niya po dito is hindi po siya like yung pagiging gentle na mahina. Dito, napakita yung pagiging gentle niya kasi may authority siya. Kaya niyang gawin ng lahat kung gugustuhin niya kasi siya ang pinakamataas sa lahat. Pero, yung gentleness, yun yung may authority ka, pero kinokontrol ng pag-ibig yung authority mo. Kinokontrol po ng pag-ibig yung lakas mo, yung power mo po na meron ka. So, yung gentleness po ni Jesus ay hindi lang po para maging mabait. Ito po, ang layunin po nito is yung magdala po ng restoration. Ngayon po, magsasayit po ako ng isang pangyayari sa Bible kung kailan pinakita po ni Jesus yung pagiging gentle. Hindi ko po siya nalagay sa PowerPoint. So, babasahin ko na lang po. Lucas 22 verse 50 to 51. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanang taingan nito. Ngunit sinuway sila ni Jesus. Tama na iyan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling ito. So yung context po nung pinaka-story na yun po yung time na inaaresto na po si Jesus ng mga sundalo para ipako siya sa krus. So, ayun, syempre, yung mga alagad, alam nila na teacher na yun yung guro nila, yun po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So, meron pong isa sa mga alagad po niya na hindi po nakapagpigil at ginamitan po ng dahas. Kasi syempre nakikita mo na hinuhuli yung guro mo. So, ang ginawa po niya, si Peter po is tinaga niya po yung tenga nung isa sa mga alipin, sa sundalo na humuhuli kay Jesus. Kasi alam niya na tama yung ginagawa niya. I mean, alam niya po na tama yung pinapaglaban niya pero hindi yung ginagawa niya. Ayun. So, sa gitna po nung pagkakagulo na yun, ano po ba yung ginawa ni Jesus? Di ba sinabi po niya na tama na iyan. Pinigilan niya po yung ginawa ni Peter na tagain yung tenga nung alipin. Kasi po, violence yun. Naging violent po si Peter. Kahit na alam niya na tama siya, ang way niya ng pagpuprove na tama siya is through violence or through karahasan. Hindi naman din po yun gusto ng ating Panginoon. Isipin po natin yun, yung taong kasama
sa pagdakip kay Lord, pinagaling pa niya. So, hindi niya po tinolerate yung violence kahit na tama naman talaga yung nilalaban ng mga alagad niya. Bagkus, sinaway niya pa ito at pinagaling yung tainga ng alipin. Ganun po yung restoring heart of Jesus. Ngayon naman po, pag-usapan po natin kung paano natin maisasabuhay yung ganitong quality po ng heart ni Jesus o yung quality po ng puso ni Jesus na maamo or gentle. Ay, ayun pala, nailagay. Ayun, nailagay ko po pala. So, paano daw po ba tayo magiging gentle? Ang unang-una po na nakalagay dito is yung sa pamilya. Nakasulat po sa Efeso 4 verse 2, "Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love." Sa totoo lang po, parang ito yung pinakamahirap na maging gentle kasi syempre pamilya natin sila. So, tanggap tayo kung ano tayo kasi wala naman po silang choice eh. Like, kung ako po, anak ako, so kahit ano pong magawa ko, wala pong magagawa yung kapatid ko, yung parents ko. Kung makulit ako, pag iintindihin po nila ako, pero hindi po dapat ganon, no? May mga times po na as a family member, either as magulang, as anak, or as kapatid, nakakagawa po tayo ng mali at nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa isa't isa, lalo na sa mga gawain po at saka mga responsibilidad sa bahay. At kapag ka po ganun, mas madali pong magalit. Other examples pa po is yung halimbawa kapag ka, syempre sa pamilya, tayo yung magkakasama, tayo nag-uusap. Kapag ka hindi ka gentle sa mga kasama mo sa family, minsan mas nakakatakot mag-open. Mas nakakatakot mag-open up ng mga nangyayari sa'yo. Mas nakakatakot mag-share ng mga nangyayari. Tapos katulad po nung kanina, kapag ka halimbawa may nagawa kang masama, tapos hindi ka gentle or yung mga tao sa paligid mo is hindi po gentle, mahihirapan kang mag-share, mahihirapan kang manghingi ng tulong kasi matatakot ka na baka kapag sinabi ko to, ang sabihin sa akin is, ako nga. Ang sabihin sa atin is, yun lang pala. So, parang kapag ganun po yung magiging respond po natin sa nag-open up, lalo na po sa family natin, instead po na matulungan po natin sila, parang mas napapababa po natin yung sarili nila kasi parang nai-invalidate po yung nararamdaman nila kapag ka po hindi po gentle yung response natin. So, pero yung ganun po, hindi po ibig sabihin yun na ito-tolerate natin yung mali, no? Ibig sabihin po is itatama po natin yung mga mali sa pamamagitan po ng pagmamahal. So, in a calm and gentle way po natin siya, sana, ina-adjust yung mga ganung bagay. Kasi po, kapag ka-gentle tayo, mas madaling mare-restore yung relasyon, lalo na po sa loob ng tahanan. Mas madali pong maayos yung mga bagay-bagay. Man po is, paano tayo magiging gentle sa simbahan or sa church? Sabi po sa Galatians 5, verse 22 to 23, "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." Ayun po, katulad din po nung tanong kanina, kung meron tayong kapatid dito na nagkaroon ng malaking pagkakasala, tatakbo kaya siya papunta dito para makinig ng salita ng Diyos? Or tatakbo siya palayo para sumama sa sanlibutan? Kasi may mga pagkakataon po na may mga kapatid po talaga tayo na nakakagawa ng kasalanan. And guilty naman po tayong lahat doon kasi mga tao tayo. And may mga times po na nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Pero, paano pag isa sa mga kapatid natin yung nag-share sa atin na may nagawa siyang mabigat na kasalanan? Paano tayo magre-respond? Paano ba? Sabihin mo ba na, sabi ko na sa'yo, ganyan yan. Katulad po na sabi kanina, kaya pala ganun kasi ganyan. So,
hindi po tayo makakatulong kapag, hindi naman po sa hindi, pero mahirap pong tanggapin para dun sa taong nakagawa kung ganun po yung ibubungad natin. Ang tanong kasi is, mararamdaman po ba nila yung love ni Jesus sa way nung naging pagsagot natin, sa way nung kung paano tayo nag-respond nung may sinabi sila sa atin. Kasi hindi po sapat na tama lang tayo. Kasi kung tama lang tayo, puro tama lang po yung nilalaban natin, wala na. Either matatakot silang lumapit sa atin or kaya magkakaroon po sila ng sama ng loob sa atin kapag pinagsabihan natin sila. Kaya dapat po sa mga gantong pagkakataon is maging gentle din po tayo. Next po is yung sa community po. Kung paano po magiging gentle sa community. Nakalagay po sa Proverbs 5 verse 1, "A gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare." So halimbawa, sa community, halimbawa po sa mga nag-aaral or sa mga nagtatrabaho, nagkaroon po ng misunderstanding sa ginagawa niyong task between you and your group po. Kapag halimbawa, yung approach sa'yo ng tao, pagalit, pasigaw, tapos sinagot mo din ng pagalit at pasigaw, wala na, sigawan na kayo the whole conversation kasi nag-start na yung apoy, yung init nung usapan eh. So, pero pwede natin yung maiwasan kung magiging gentle tayo. Kung mahirap siya kapag halimbawa nag-start nga ng pasigaw, pero kung sasagot tayo ng malumanay at mahinahon, kahit papano, mas magkakaintindihan po tayo. Mas magkakaintindihan kayo nung kausap mo. Ayun po. Tapos, Colossians 3 verse 12, "Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience." Kanina ko pa po sinasabi na the whole time na ang hirap po ng pagiging gentle. Tama po ba? Kasi tayo bilang tao, kapag nafe-feel natin na naaapakan tayo or napagsasabihan tayo, parang nanliliit tayo. Kaya parang ang hirap-hirap po maging gentle. Pero sinabi po dito na hindi naman natin kailangan paghirapan yung pagiging gentle. Kasi po, si Lord yung pumili sa atin. Kapag pinili niya tayo, siya yung magbibigay sa atin ng mga nilagay dyan. Na, ayun, kapag ka po, nafe-feel na natin na parang hindi na natin kayang i-take yung mga nangyayari and sasabog na tayo bigla, mawawala na yung gentleness. Ayun po, mag-pray tayo na lagi tayong gabayan ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit po, yung unti-unting magbabago sa atin. At habang nagiging gentle po tayo, mas madali pong nare-restore yung pamilya po natin, yung relationship po natin, relationship sa church, sa community, sa school, sa work, and other relationship pa po na meron tayo. Kaya, ayun po, lagi na lang din po siguro nating tatandaan na kapag po, nandun tayo sa sitwasyon na may mga tao po na nag-open up sa atin, na nagsasabi sila na nabibigatan sila, nafe-feel nila na nahihirapan silang lumapit kay Lord kasi baka hindi na sila tanggapin kasi feeling nila puro kasalanan na po yun nagagawa nila. Huwag po tayong mag-judge. Huwag po nating pangunahan ng judgment kasi hindi naman po yun yung binigay sa atin, Lord. Dapat maging gentle po tayo, na dapat yung magiging response po natin palagi is kung paano magre-respond si Lord. Kasi di ba lagi naman pong willing si Lord na tanggapin tayo, na tanggapin yung mga makasalanan as long as lumalapit po sila sa Lord. So, sino po tayo para mag-judge? Sino po tayo para magsabi sino po tayo para magsabi na wala ka ng pag-asa? Kasi si Lord nga po, lahat, yung mga makasalanan na lumalapit sa Kanya, tinatanggap niya ng buong-buo, di ba? So, ayun po. Tinawag po tayo para po maging gentle, and yung pagiging gentle na yun is makakatulong po para po makapag-restore tayo ng relationship. And
Sa pag po nakakapag-restore tayo ng relationship, kahit sa tao po, mas magiging madali na malapit natin sila kay Lord. Mas kapag okay yung relationship nyo sa mga tao sa paligid mo, mas magiging madali para sa atin na ilapit sila kay Lord para mas makilala nila ang Lord and maging disciple din sila ng Lord. Yun lamang po. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So nakita na po natin ang daming verse na talagang sinasabi napakahalaga ng gentleness. At yung gentleness pala talaga ay ibinigay sa atin ng Diyos para gamitin natin, hindi lang basta masabing mabait. Hindi lang basta masabi na maamo. Amen. The very goal of gentleness is for us to have a restoring heart. Amen? Sabi nga ni Sister Erica kanina, napakadaling maging tama. And actually, totoo naman, pag naargabyado ka, nasaktan ka, nagawang ka ng kasalanan, our initial response is magwala, magalit, mang-away. Kaya kung babalikan ninyo, ano sabi niya dito? Yung gentleness, ang pagiging maamo ay may kapangyarihan, ngunit kontrolado ang paggamit nito. It's a strength. Amen? Mas malakas ang taong mahinahon. Sa totoo lang. Actually, ano tawag doon, yung mabilis kang sumabog, or mabilis kang, akala mo, ang lakas ng boses mo, akala mo matapang ka, malakas ka. Hindi po yun. Maraming pagkakataon po, ang totoo nun, pang-ano natin yun, pang-hide natin yun ng kahinaan Yung lalakasan mo yung boses mo, magagalit ka, magwawala ka. Ang tunay na malakas, mahinahon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi nga, truth without gentleness often hardens heart. Pag tayo po ay puro lang sa tama, tama na mahalagang nasa tama tayo. Pero that's the purpose kung bakit gentleness. We need to express truth with gentleness. Kasi pag walang gentleness, sa totoo lang mga kapatid, mas tumitigas yung puso ng ating kapwa. Mas ibinabao na lang nila yung problema, ibinabao na lang nila yung kasalanan, hindi na sosolve, magugulat na lang tayo, wala na sila. Kasi hindi nila na-feel yung heart of restoration. Kasi, bakit hindi nila na-feel? Kasi siguro, sa madalas na pagkakataon, kahit tama naman yung sinasabi mo, kahit totoo naman yung advice mo, kahit biblical naman yung payo mo, pero you're not gentle enough to express the truth. Amen? At siguro nararamdaman nila, hindi naman naparito to para i-restore ako Amen? Ang gusto lang nito, matunayang tama siya. Ang gusto lang nito, patunayang mali ako. And that's not the heart na gusto na mayroon tayo. Amen? So, pangatlo, ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay may isang pusong mahinahon at restoring. Na kung saan, the goal is to become a safe place for everyone. So, basahin po natin, may 3 kwento na kung saan ipinakita ni Jesus Christ kung paano ba maging gentle and at the same time, restoring. At ako naniniwala na these are more than para ipakita sa atin kung bakit bilang mga Kristiyano at alagad, ang tunay na puso na dapat mayroon tayo is a heart that is restoring and gentle. Yung kwento po ng babaeng Samaritana sa John chapter 4, 1-2. Yung kwento ng babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 8, 1-11. At yung kwento ni Pedro. Marami ang pangyayari, pero yung restoration naganap sa John 21, 15-19. Pero dito po makikita natin, kahit saan magpunta si Jesus Christ, amen? He always encounter broken people. Amen?
Pero alam nyo, nakakatuwa sa Panginoon, broken people felt safe enough pag lumalapit sila kay Jesus Christ. Sana ganon din sa atin. Amen? Hindi dahil, sabi nga, He tolerated sin, but because Jesus know how to restore. Amen. At dapat ganon din ang mga anak ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di ba? So, simulan natin dito sa babaeng Samaritana, no? Overview lang sa John chapter 4, 1 to 42. Ito po yung si Jesus Christ, ang sabi sa Bible, kailangan niyang pumunta sa Samaritana. Amen. Kailangan niyang pumunta sa Samaria. Ganun ka-intentional, ano? So mga kapatid, the first identity ng isang restoring heart is you are intentional. Kailangan nandun yung goal mo. You want to restore this person. Amen. Kailangan maliwanag sa isip natin yon. At dito po makikita natin yung pinagdaraan ng struggle at burden ng babae. Hindi simpleng pagsubok, hindi simpleng problema, kundi mga kasalanan na talaga namang kinakailangan ng puso na magre-restore sa kanya. Nandyan yung shame, di ba? Makikita naman natin sa kwento, di ba? Yung babaeng ito, may pagkakataon, nag-uusap sila ni Jesus Christ, di ba? Tinanong kung ilan ang asawa mo, di ba? Ano sabi niya? Wala daw siyang asawa. Pero dito makikita nyo, no? Yung babaeng ito, pumupunta siya dito sa balon, anong oras? Katanghaliang tapat. Kahit po kami, may poso kami nun sa labas ng bahay namin, sa lolo ko, wala pong nag-iigib ng tanghaling tapat. Napakainit. Mainit yung hawakan ng poso. May imagine mo, pag ganun mo, kukunin mo yung tubig, babasain mo, hindi ka makakapuno nun. Di ba? Kaya yung mga naglalaba sa poso, naglalaba madaling araw. Kasi pag inabot ng tanghali, ala na, no? And kahit po sa panahon ni Jesus Christ, yung mga tao umaga na nag-iigib. Pero yung babaeng ito, nag-iigib siya tanghaling tapat. Kasi alam nyo, punong-puno siya ng bigat. Punong-puno siya ng kasalanan na sa pakiramdam niya, hindi kayang unawain ng mga tao. Di ba? Nandyan yung kanyang sinful past, yung kanyang nakaraan na punong-puno ng kasalanan, yung maraming broken relationship. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, tama ka, wala ka asawa. Pero napakarami mo ng nakarelasyon. Di ba? Andyan yung kahihiyan. Nandyan yung rejection. Nandyan yung pag-iisa. Despite na marami siyang nakarelasyon at ngayon, meron pa rin siyang karelasyon, pero she felt lonely. Nandun pa rin. Kaya nga may pagkakataon dito. Ano sabi niya kay Jesus Christ? Bibigyan mo ako ng tubig. Wala kang ang pansalok. Malalim ang balon. Hindi po simple yun. Ano? Hindi lang ang tinutukoy ng balon ay yung balon itself, kundi yung pinagdaraanan ng babae. Parang gusto niyang sabihin kay Jesus Christ, kahit anong tubig na ibibigay mo, hindi makakapatid ng uhaw ko. This is too deep. The shame is too deep. The rejection is too deep. The brokenness is too deep. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Jesus pursued her. Kasi gusto niya i-restore yung babae. Amen? Jesus began restoring her by building relationship. Rather, agad-agad, promptly, i-correct niya. Di ba? Hindi yung, alam kong dahilan kung bakit tanghali ka nag-iigib. Kasi marami kang kasalanan, tinatago mo lang. Hindi ganon eh. Di ba? Nag-build siya ng relationship. Imaginein mo, sabi niya, bigyan mo nga ako ng iinumin. Bigyan mo nga ako ng maiinom. Laking gulat ng babae. Alam niyo kung ba't nagulat yung babae? Kasi alam niyo po si Jesus, Jew.
At ang Jew po never nakisalamuha sa mga Samaritano. Bagamat ang mga Samaritano ay kabilang sa lahi ni Abraham, pero these are outcast people. Kaya nga hindi sila pinasasamba sa templo. Saan sila sumasamba? Sa balo ni Jacob. Pinag-usapan din nila yan. Yung tunay na pagsamba, dyan nila pinag-usapan. Pero makikita mo dito yung pagnanais ni Jesus Christ to restore the Samaritan woman. Di ba? Bigyan mo nga ako ng maiinom. Di ba? Ano po ipinakikita noon? Si Jesus Christ, nire-recognize yung kakayanan ng babae. Nire-recognize na kung sa tingin mo walang maganda sa buhay mo, hindi totoo yan. Ni-restore niya yung dignity. Ito ako humihingi sa iyo ng maiinom. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di ba? Minsan kasi tayo, pag nagre-restore tayo, parang wala nang natira dun sa kapwa natin eh. Amen? Pero si Jesus Christ, iyon yung pakiramdam ng babae, wala nang natira sa kanya. Pero si Jesus Christ, no. Bigyan mo ako, meron pa. At dyan natin simulan, paano ka babalik? Paano mo masusumpungan ang pag-ibig ng Diyos? Amen? Di ba? Hindi po hinayaan ni Jesus Christ na lamunin ng kahihiyan yung babae. Kaya nga nung nag-uusap sila di ba? Tinanong ni Jesus Christ na, ang sabi dito sa verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Ano sabi ng babae? I have no husband. Sa tingin nyo, hindi alam ni Jesus Christ yun? Alam niya. Pero, at alam ni Jesus Christ na maraming broken relationship na naranasan yung babae. At bagamat technically correct, pero makikita mo yung pagtatago ng babae, pero hindi siya pinahiya ni Jesus Christ na, sinungaling ka nung wala kang asawa. Napakadami mo nang ang kinasama, tas wala ka asawa. Hindi ganun ang approach ni Jesus Christ. Alam nyo, in-affirm pa niya yung babae. Ano sabi niya? Mabuti ang pagkakasabi mo na wala kang asawa. Hindi sinabing sinungaling ka. Di ba? A gentle heart. Kaya, ano nangyari mga kapatid? Na-restore yung babae. Sa verse 29, marami pa silang pinag-usapan. In-explain pa niya yung yung pagsamba, na bagamat pakiramdam ng babae bilang mga Samaritano, hindi sila karapat-dapat sumamba sa Diyos. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Dumarating na ang panahon ngayon na nga, na ang tunay na pagsamba, amen, ay ang mga sumasamba sa Kanya, ay sasamba sa Kanya, hindi sa lugar, hindi sa templo, hindi sa balon, kundi kung sino ka, your identity ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya ano sabi nung babae? Hali kayo, tignan ninyo ang isang taong nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa, yet hindi niya na-feel that she was judged and shamed. Amen. Yung patotoo ng babae ay hindi patotoo na siya'y hiniya, siya'y pinagtabuyan, bagamat alam ni Jesus ang lahat ng kanyang kasalanan, lahat ng kanyang pinagdaanan, pero she was not embarrassed by Jesus. And because of Jesus' restoring heart, this woman is one of the first evangelists. Amen? Yan ang kayang gawin pag meron tayong pusong mapagpanumbalik. Amen? Hindi lang natin na ibabalik yung tao sa presensya ni Jesus. Na-fuel pa yung paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, kung yung babaeng Samaritana ba na yan ay papasok ngayon sa fellowship natin, ano kaya mararamdaman niya? Would she experience curiosity?
Suspicion or a compassionate pursuit of Christ sa pamamagitan natin? Mararamdaman ba nung babae na yan yung pinaramdam sa kanya ni Jesus Christ? O yung mapanlisik na mata, yung mga tanong na ganito, ganyan? Hindi dapat ganon. Amen. Kagaya ni Jesus Christ, we need to have a heart na nagre-restore. Mahinahon. Walang pamamahiya, walang panghusga. Kaya nga alam nyo, after the incident, ano sabi ni Jesus Christ? Bumalik yung mga yung mga alagad, ang sabi niya, Panginoon, may food na po. Busog na ako. May pagkain ako na hindi nyo alam. At ano yung pagkain niya na yon? Ang mai-restore ang tao sa presensya ng Diyos. Sana ganun din tayo. As much as we are sustained and nurtured by physical foods, by recreational activities, by worldly things in this world, dapat higit yung pagnanasa natin na maging agent tayo ng pagliligtas at pagre-restore ng Panginoon. Dapat the same pleasure na nararamdaman natin pag napopromote tayo, dapat the same pleasure din yung nararamdaman natin pag may kapatid tayong naibalik sa Panginoon. The same pleasure na naramdaman mo nung sinagot ka, nung nililigawan mo, should be the same pleasure and fulfillment ang maramdaman mo pag yung mga taong nililigawan mo sa labas, papasok sa lingkod at sa Panginoon ay tumugon at nagsabing, yes, sasama na ako. That ganon. Pag hindi ganon yung nararamdaman mong fulfillment, yan ang dahilan ba't hindi ka namunga. Yan ang dahilan kung bakit wala tayong nadadala sa presensya ng Diyos. Despite our credentials, despite our achievements, we are called to go, ye, and make disciples. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung babae po na nahuli sa pangangalo niya, another incident. Ito baliktad. Kung yung babae kanina, patago yung mga kasalanan niya, ito, iba to. Public naman. Di ba? Her sin became public. Ito yung kinaladkad ng mga Pariseyo at iniharap kay Jesus Christ. Nahuli sa pangangalo niya. Nakaranas talaga to ng humiliation. Nakaranas ng condemnation. Nakaranas ng takot kasi papatayin siya eh. Hanggang sa mamatay, babatuhin. Yun yung consequence ng sin niya. And that is lawful. Kahit si Jesus Christ, bawal baliin yun. Kautusan yun ng Diyos. Kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Hindi niya pwedeng baliin yun. Hindi niya pwedeng sabihin, huwag niyong batuhin. Pag ginawa niya yun, lumalabag siya sa kautusan. Pag sinabi naman niyang batuhin nyo, just plainly, okay, go, batuhin nyo. Ang nilalabag naman niya, batas ng pag-ibig. Batas of a restoring heart. Amen? Alam nyo, gentleness. Hindi tinapatan ni Kristo ng lakas ng boses, hindi niya tinapatan ng babag, away, kahit alam niyang, kaya nyo lang naman dinala sa akin yan eh. Kasi gusto nyo akong subukin eh. Kaya nga yung babae, sa totoo lang, bukod sa siya ay publicly humiliated, she was used. Wineponize siya ng mga Pariseyo para subukin si Jesus Christ. Diba? Napakahirap ng pinagdaraanan ng babae. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa ganyan. Di ba? Just to prove a point, we are weaponizing people. Mabigat na nga yung kasalanan, mabigat na nga yung pinagdaraanan, wine-weaponize pa natin just to prove a point. Hindi mo na nga ni-restore
Ginamit mo pa para mas ipakitang magaling ka, mabait ka, tama ka. Di ba? Yan yung ingatan natin. Baka sa halip na puso ni Kristo, puso ng mga Pariseo ang mag-manifest sa atin. Nakakaawa yung babae dito. Pero because of a gentle heart of Jesus, simple na ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya binungangaan yung babae, hindi rin niya binungangaan yung mga Pariseyong ang gusto lang ipahiya siya. Ano ginawa niya? Gentle. Sumulat siya sa lupa. Then, restoration starts. Nagsimula na yung mga restoration. Ano nangyari? Isa-isang nag-alisan. Imaginin mo, pati yung mga accuser na restore. O nga no. Napakayabang ko na hinuhusgahan ko yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ako nga pala, nagsinungaling. Nandun yun sa 10 utos eh. Marami nagsasabi, sinulat ni Jesus Christ doon, yung 10 Commandments. Sige. Siya, nahuli sa pangangalo niya, ipang-ilang utos yun. Uy, palabas yun, ika-6 na utos. Pero, yung isa pala, nagnasa sa hindi niya pag-aari. Yung mga Pariseo pala, ninanakaw yung pera ng simbahan. Kaya sabi ni Jesus Christ, di ba? Ang unang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Hindi niya sinabing huwag niyong batuhin, that's a violation of the law. Ang sabi niya, go, batuhin niyo. Wait. Basta ang mauuna, yung walang kasalanan. And look at the law. Pag wala kayong nalabag sa 10 ito, you have the right to cast the first stone. Because of gentleness, because of a restoring heart, na-restore pati yung mga taong nagyayabang. Wala nga tayong karapatan. Pare-parehas lang tayong nagkasala. Sabay-sabay silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Ang naiwan, si Jesus Christ sa kayong babae. Si Jesus Christ lang ang walang kasalanan doon. Anong ginawa ni Jesus Christ? Wala na bang tao? Okay, pwede na kitang batuhin. Wala na, hindi na ako mapapaya nito. Hindi na ako ma-accuse na walang pag-ibig, wala nang witness. Di ba? Siya lang ang qualified na bumato eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang isa doon ang pwede, they would. Pero ibahin niyo si Jesus Christ. He would. But because of love. He could. But because of love, He would not. Bakit? He has a gentle and restoring heart. Amen? Diba? Hindi niya po in-ignore yung kasalanan eh. Diba? Hindi rin kita hahatulan or hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? Hindi po bumato si Jesus Christ, hindi dahil kinukonsinti niya yung kasalanan. Amen? Kaya nga sabi niya, huwag ka nang magkasala. Huwag mo na ulitin yan kasi baka next time, wala na ako para ipagtanggol ka. Amen. Pero, humayo ka. Huwag ka na muling magkasala. At tiwala si Jesus Christ doon na kaya na nung babae na magpatuloy sa kabanalan kasi naranasan niya ang kagandahang loob ni Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Diba? Hindi po niya hinatulan, hindi niya kinonsinti, pero tinawag niya sa kabanalan. Kaya yun yung yun yung restoring heart eh. Kaya talaga mga kapatid, pag ikaw, kaya nga pursue eh. Kailangan mag-iisip ka talaga eh. Hindi bigla-bigla. Kaya napakahalaga ng mahinahon. If you really want to be an effective restorer, you need to have a gentle heart. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya tinatanong tayo ngayon ng Panginoon na kung mayroon sa atin na maranasan yung ganyang pagkakataon, sana hindi tayo yung another voice of condemnation. Sana yung bawat isa sa atin ang gagabay sa Kanya, tutulong sa Kanya para siya ay magbago ng isip, manumbalik sa Diyos, mag-repent at ma-restore natin. Amen. Hindi yung gusto mo pang ma-front para maganda kuha ng camera mo. Yung gusto mo front para maganda yung madidinig mo, walang palya for the chika bells. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, we have Peter. Si Peter, mabigat po ito mga kapatid. Bagamat hindi siya nag-commit ng adultery, bagamat wala siyang 5 asawa kasi maraming asawa yung Samaritano Pero yung bigat na pinagdaraanan ni Peter, mas mabigat para sa akin. Kung ako tatanungin nyo napakabigat kasi punong-puno ng pagsisisi, punong-puno ng kabiguan, punong-puno ng guilt. Amen. Kasi dininay lang naman niya si Jesus Christ. Di ba? At ang masakit pa dito, at ang talagang punong-puno ng kahihiyan, yung denial niya, alam ng lahat ng alagad. Kasi sinabi ni Lord yun Di ba? Alam din niya. Pero ang pinakamasakit dito, alam din ni Jesus Christ. Yung taong sinabihan niya na, Lord, over my dead body. Hindi ka nila pwedeng dakipin, hindi ka nila pwedeng hulihin, mamamatay muna ako para sa'yo. Pero, mga kapatid, si Jesus Christ, hindi natapos doon ng kwento ni Peter. He restored Peter. Di ba? Ang dami naman pwedeng pumalit kay Pedro. Tama ba? Ang dami pwede si John. Sabi nga ni John, ako ay lubos na minamahal na alagad, pero hindi Di ba? Jesus restored the relationship with Peter. Di ba? And after that, ni-restore niya yung ministry. So minsan, ganun din tayo mga kapatid, Pag nagre-restore tayo ng tao, lalo na ng mga naglilingkod sa Panginoon sa gawain, hindi lang ang goal natin, ibalik sila sa gawain, Kailangan makabalik sila sa lingkod. Yung relasyon niya sa atin bilang kapatid, hindi mo na bilang lingkod ng Diyos, kundi bilang kapatid. Kaya si Jesus Christ mahal, iniibig mo ba ako? 3 times. Di ba? 3 times, pero 3 times din, every time na tinatanong ni Lord kung mahal mo ba ako, nire-restore din niya pati yung ministry. Pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Hindi po yung failure ang naging wakas ng buhay ni Peter. Kagandahang loob ang naging wakas. Amen? Kaya nga, totoo yung totoo yung Korinto. Pag nakipag-isa na kay Jesus Christ, isa ng bagong nilalang. Amen. Pag sinabing bagong nilalang, that is your forever identity. Hindi yung failure. Hindi yung sin. At magiging totoo yan sa buhay natin kung ang bawat isa sa atin ay nagpo-pursue ng relational, gentle and restoring heart. Ilan lang po ito sa mga pwede nating isabuhay. So, kung may pagkakataon na there is a servant who fall, so ang panawagan sa atin ng Panginoon, how does Jesus call us to treat a repentant brother and sisters? Yun dapat, ano yung gagawin ni Jesus Christ? Hindi ano yung gagawin mo. Oo, automatic yon. There is an accountability, kailangan may stepping back, kailangan may rebuilding trust. Hindi naman po immediate yan Halimbawa, marireinstate agad siya dun sa ministry, pero at the end of the day,
kailangan, ang goal natin is to restore. Kahit si Jesus, yan ang turo sa Mateo, ano sabi? Kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Ano ibig sabihin kung ba't nilagay yung sarilinan? Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag may nagkasala, dalawa lang ang dapat unang makaalam niyan. Si Lord at yung tao. Amen. Kasi ang nakakalungkot, mga kapatid, minsan, mas marami tayong kine-curry na story kesa burden. Balikan natin ang Galatia 6:1-2. Ano sabi sa Galatia 6:1-2? Magtulungan kayo sa pagpapasa ng pasanin. So we need to carry burdens, not stories. Yan ang dahilan minsan kung bakit ang hirap i-restore. Kaya ayaw mag-open up. Kaya bigla na lang nawawala yung kapatid. Kaya bigla na lang hindi natin nakikita. Kasi ang pakiramdam nila, mas interesado tayo sa istorya kesa sa katotohanang dapat silang ibalik sa gawain ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Diba? Ang sabi sa Proverbs 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So yun pag meron kapatid na nalalayo, kailangan we talk to them personally. Not we talk to your friends. Amen. Next. Yan, political polarization. Malapit na naman ang eleksyon. We strongly, totoo naman yan, we live in a country that is highly polarized. Pero sana, hindi po pinagbabawalan na we disagree about policies, candidates, or ideologies. Pero ito lang ang message at paalala sa atin. No political party or personality shed his or her blood for us. Si Jesus lang. Amen. Si Jesus lang ang nagbubo ng dugo para sa atin. At ang sabi ng Biblia, ang tunay na bayan ng Diyos ng kanyang mga anak, nasaan? Nasa langit. Amen. Ibig sabihin, dapat ang katapatan natin, ang allegiance natin, is kay Jesus lang at sa kanyang kaharian. So wag sanang maging dahilan para magkahiwa-hiwalay, magkalayo-layo, maglaitan, magmaliitan ay dahil lang sa political opinion. Amen. Na yung mga taong wala sa Panginoon, hindi na natin mapadadala. Alam niyo kung bakit? Because we burn bridges. Amen. Just to prove your point, just to defend your candidate, wala ka nang pakialam kung mailalapit mo pa sa Panginoon yung kapwa mo na yon. Kasi hinusgahan mo na, minaliit mo na, sinabihan mo pang, kasi wala ka sa Diyos eh. Sabay-sabay kayong mapunta sa impyerno. Never pong binanggit ni Jesus yun. Amen? Nakakalungkot pa minsan, sa atin pa minsan nanggagaling yung panghuhusga at panglalait sa kapatid na nagsasabing, preacher pa naman. Pero taga-enabler. Paano kung marinig yun ng kapatid mo sa lingkod? Hindi na magpapakita yan. Kasi ichinika mo, enabler ng makasalanan. Hindi mo na na-restore, na ilayo mo pa. Tas ngayon, i-restore mo. Magme-make up ka, wala na. You already burn the bridge. So, mag-ingat po tayo dito. Hindi yan part ng restoring heart. And syempre, sa pamilya natin, sabi nga ni Sister Erica, di ba? Marami sa atin, marami ng mga anak, punong-puno.
they remember harsh words. May mga asawang, they remember repeated failures ng kanilang asawa. May mga magulang na paulit-ulit naaalala din yung mga pagkakamali ng kanilang anak. Pero sana yung mga tahanan natin ay maging tahanan na kung saan they can be accountable, they know the truth, pero bilang mga alagad ni Kristo, magulang, anak, asawa, hindi tayo titigil na tulungan silang ibalik kay Jesus Christ. Amen. So again, ang church wala lang sa dito. May church sa bahay. Amen? May church sa trabaho, may church sa paaralan, may church nasaan man ang isang anak ng Diyos. At kung nasaan ang church, ano sabi ni Jesus Christ? Nandoon ang reconciliation, restoration with a gentle heart. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang iglesia, ang pinakamaganda nating patotoo ay yung katotohanan na bilang iglesia ng Panginoon, church is not that it has no broken people, but broken people encounter the gentle and restoring heart of Jesus whenever they walk inside our community. Amen? Kaya sana, pagpapasok sila sa church natin, they should never be more afraid of meeting the church than they are meeting Jesus. Kailangan pantay. Kung paanong nararamdaman nilang safe sila kay Jesus Christ, dapat nararamdaman din nilang safe silang katabi kayo. Amen? Kung paanong safe silang nagdadasal in the solitude of their house, kailangan safe din silang umiiyak kasama kayo. Amen? Kailangan we are a safe place for everybody. Anak man yan ng Diyos, taga-sanlibutan man yan, pamilya, kapatid, kamag-anak, kaibigan. Because we have the relational and gentle heart of Jesus.